gamitin natin ang mikropono kabayan. Oo. Hello mga kabayan. Wow. So, I'm almost been here for about 3 years now. Interview. So, hello everyone. So, nandito kami ngayon sa lake. So, frozen po dito ngayon, lalo na pag ganitong buwan, February. So, actually, wala ngayon nagpi-fishing kasi nga siguro dahil maliwanag. Mostly kasi pag ang araw hindi maliwanag at saka nag-i-snow, marami dito nagpi-fishing. So, kung makikita ninyo dito, may mga tawag ito, may mga daanan ng sasakyan kasi pupunta sila dito sa gitna. O di ba? So ayan. Kailangan natin tanggalin ang ating salamin para naman makita ng ating camera kasi ayan. So yung kasama ko medyo busy sa pag-vlog. So nagre-record din po siya ng video. Yan, siya sa dulo kung makikita ninyo. So, in-enjoy namin muna yung panahon ngayon dahil maaliwalas at magandang sikat ng araw. Pero ngayon walang nagpi-fishing kaya nakapagpalipad kami ng drone. Actually guys, dito kasi medyo restricted ang area. So, timing lang talaga pagpunta namin. Timing lang pagpunta namin kanina. Wala masyadong eroplanong dumadaan. So ngayon nung pahapon na medyo dumadami na yung dumadaan kaya limited lang at saka hindi naman kami nagpalipad ng mataas dahil bawal. Baka mamaya mahuli tayo dito, no? So ngayon ini-enjoy muna natin yung panahon kahit malamig. So actually ang temperature ngayong araw is -7, feels like -17, pero okay naman, medyo manageable naman ang ang klima dahil siguro sa sikat ng araw kasi nga sobrang aliwalas at kita nyo naman maganda. So nakagala kami tapos ito kailangan naming i-enjoy. So sabi ko nga walang nagpi-fishing ngayong araw dahil siguro sa maaliwalas kasi nga 'di ba pag maliwanag hindi na ang mga isda nasa ilalim syempre kita nila yung hindi masyado daw basta yun ang pagkakaalam ko dito. Last kasi na pagdalaw namin dito noon medyo nag-snow kaya maraming nagfi-fishing. So yung mga ito mga daanan papunta yan. So kung makikita niyo yung pinakadulo na yan, kung tayo iikot pag tawag niyan pag nag-travel ka papunta doon sa dulo, ang layo pa ng iikutan mo yun. Pero sa ganitong sitwasyon pag winter, kaya mo to guys lakarin simula dito hanggang doon, yung dulo na yan. Kung makikita nyo yun mga dulo na na yan yan, tapos doon yan, makikita nyo yan ng kaya mong lakarin. Medyo malayo siya, siguro mga iwan ko kung 1 kilometro or hindi naman aabot, pero pagkakalam mo parang 1 kilometro rin ang layo, no? Kasi medyo malayo din siya Tsaka may mga dumadaan dito kung makikita nyo may maraming mga inaapakang tawag ito yung mga footprint. Yan, footprint. Tapos ito nga daanan talaga ng sasakyan, umiikot sila kasi yung mga nagfi-fishing dito yun sila nag-i-stay sa gitna. So by March pag mga ganito siguro baka na rin yan kasi kasagsagan talaga ng February dito. Yun ang magandang dito pag pag gumala daming nagpi-fishing. Pero okay lang din kasi nga nakapag-enjoy kami, nakapag-vlog, nakapag-record, nakapagpalipad ng drone kasi syempre dito sa Quebec medyo mga tao dito pagdating sa camera alam niyo naman yun. So napakaswerte ngayon kasi medyo
tawag nito, na timing lang namin, nakakuha lang kami ng kahit mga konting video, nakapagpalipad ng drone para makikita lang na makakuha lang ng aerial view dito sa baba. Ayun, kasi kahit pa paano no, may remembrance tayo dito sa nga during winter time, kasi hindi ka naman dito makapunta pag summer na, spring or autumn, kasi malawak dito yung tubig. Grabe, so medyo okay naman, nakaka-enjoy naman dito. Ito lang, kailangan nating lumaban sa buhay. Ito yung natin, no, update dito sa Canada. So syempre, bilang isang temporary foreign workers dito sa Canada, so ayun, pag natapos yung contract, pa rin tayo, tiyaga lang sa pag-apply kung mabigyan tayo ng opportunity na makapag-stay, at kung halimbawa may ma-approve yung mga application natin sa so grab natin. Pero kung halimbawa wala na at medyo pahirapan na rin, tagilid na, okay, so okay lang din yan, kasi baka hindi pa talaga para sa atin, parang gano'n, no? Pero okay lang yan, at least thankful pa rin tayo na naka-experience tayo, no? Nakapunta sa lake na kung dati ay nakikita mo lang sa mga movies, sa ibang nagbablog, di ba? Makikita mo lang, napapanood mo, pero at least na-experience mo na nandito ka. Maganda naman ang ang ganitong experience. Tingnan mo, isa kong kasama nandun, oh. So mamaya magugulot na lang tayo pag bigla siyang nawala. It's meant nandun na siya sa ilalim ng lake. O di ba? So nawala na. So ayan, palubog na yung araw. So try natin, tingnan natin, ikotin natin yung camera, guys. Yan, oh. Yan. Yon. Yan, so pagkita nyo, palubog na yung palubog na si Haring Araw. Oh. Yan, kanina mataas pa kasi pumunta kami dito. Mga alas 3, naglakad-lakad na kami papunta dito. Yon, mga alas 3 na. Pero kung halimbawa yung transition ng oras nito, mga November, December hanggang January, ganito sobrang dilim na to, guys. So ngayon tingnan nyo, alas 6, mga 5:30 ata yung sunset ngayon. Bilis ng transition kasi nag-start siya ng nakaraang taon, November, nag-transition yung time. Pagpatak na ng alas 4 ng hapon, madilim na. Na siya, lubog na yung araw. So ngayon, medyo okay, di ba? So ayan, ikot natin yung ating camera para makita natin ang ating kasama na ayun sa pag-vlog. Okay, so may mga katanungan din tayo sa ating mga kapwa natin ditong OFW. So siya ay galing sa Cebu. Yan, so medyo natin yung camera. Hello kabayan! So nandito rin pala, may kabayan din tayo dito, na nagba-vlog din, may sa pag-record. So ano po yung masasabi ninyo or experience nyo dito sa Canada? Maganda naman? Okay ba yung klima para sa inyo? Thankful ba kayo na nakapunta kayo dito? Or anong masasabi nyo sa mga pagbabago or mga changes ngayon dito sa Canada? Lalong-lalo na medyo naghigpit ang ang policy dito, at isa sa mga target na syempre marami na rin na napauwi since 2024, 2025 at ngayon ay 2026, at patapos na rin ang mga kontrata ng mga temporary foreign workers dito sa Quebec or sa buong Canada. So ayun, ating hingian ng konting salaysay ang isa nating kababayan, at sila ay isang temporary foreign workers din katulad ko. So parehas kaming nangarap na makapunta dito sa lugar na nagyayelo. So dito kami ngayon sa lake. So ini-enjoy namin. So tatanungin natin kung ano ang magandang experience niya. Nag-enjoy ba siya dito sa 4 na season na yan? Sa klima, nakapag-adjust ba siya? Thankful ba siya na nakarating dito? Kasi ako thankful ako eh. Pero siya tatanungin natin kung okay ba siya or hindi. At ano ang kanyang
masasabi dahil sa pagbabago ng policy dito sa government. Syempre pahigpit na yung mga nag-apply ng citizenship, permanent residence, ang taas na ng draw, maswerte yung mga congratulations naman sa mga ibang pumasa. So sa iba naman mga temporary foreign workers na may umuwi na at iba nangangarap pa rin na makapag-stay dito. So ano ang kanyang masasabi? So madam, Akala ko hindi na matatapos. mga kabayan, so ibigyan natin ang mikropono ko kabayan. Oo. Hello mga kabayan. Wow. So, I'm almost been here for about 3 years now. Interview. Actually, okay naman dito sa Canada. It's living the dream, experiencing the 4 seasons. And every seasons, may madidiscover kang part ng sarili mo, apart sa mga struggles and experiences and so forth. Madidiscover mo yung ganito pala when during summertime, during springtime, autumn, at saka yung winter time. Sa winter talaga, syempre, mag-hibernate tayong mga, alam mo naman tayo mga Pilipino. Hindi tayo galing sa, ganitong season or hindi tayo sanay sa ganitong mga weather. So, 2 season lang yung meron tayo sa Pinas. So, ayun, during winter, mag-hibernate, lalabas talaga yung mga winter blues. Pero, laban lang mga kabayan. And also, sa mga, na PR na draw na bigyan ng mga ITA, congratulations po sa inyo. And also, sana soon kami naman. And also, sa mga patuloy na lumalaban at Adja lang, laban Japan, laban Canada. Kasi nasa Canada pala. So, laban lang sa buhay. Anumang pagsubok na dinadaanan nyo ngayon, syempre, part talaga yan ng journey. Huhubugin kayo niyan. So, para maging mas magbuting tao, maging mabuting ikaw, mas ma-improve na ikaw. Kasi sabi nga daw nila, everything that you go through grows you. So, kung ano man yan, hinuhubog ka ni Lord. Hinahanda ka sa mga bukas mo, ganyan. Dapat patatagan ng loob kasi pag nag-abroad ka, kahit hindi dito sa Canada, kahit sa ibang bansa, especially me, sa part ko, first time ko sa Canada na mag-work malayo sa pamilya. Tapos, on the other part of the world pa. So, ang Pilipinas nasa kabilang ibayo talaga. So, ayun, patabayan ng loob, palakasan ng especially sa may mga family, laban lang talaga. Tapos, huminga ka, enjoy mo yung mga seasons dito, ganyan, kasi hindi mo naman alam kung hanggang kailan. Tsaka, for those na feel exhausted or nasa-stress ngayon, kaya mo yan, laban lang talaga, kasi nga, hindi naman maglalas yan, katulad din naman yan ng araw na lulubog, tapos bukas laban ulit, kailangan mo kasi may panibagong umaga. So, yun lang, at saka ano pa ba yung masasabi ko? Yun lang naman yung masasabi ko, tatagan lang ng loob, at saka sa mga umuwi, I know for sure may mga nakalaan na mga bagay-bagay for us. And sa mga uuwi, ganyan, hindi kayo dapat mawala ng pag-aasa kasi nga wala namang na kailangan ito yung deadline ng buhay. Hindi mo naman masasabi na kahit no matter kasi na mag-plan tayo sa buhay or whatever it is na gusto nating mangyari bukas or sa sumusunod na araw, hindi yung will natin yung masusunod. So yun lang, enjoy the moment, seize the day, every minute, every second, kasi hindi mo alam kung hanggang kailan ka sa mundo. So, kung ano man yan ngayon, laban lang talaga kabayan, kaya natin to, Adja! So maraming salamat sa isa ng kababayan dito na nagbigay ng kanyang mensahe upang iparating sa mga kapwa nating mga OFW na nandito na. So sabi niya nga, congratulations sa mga na-approve ng citizenship, congratulations sa mga na-PR, at congratulations din sa mga nabigyan ng ITA ba invitation to apply. So sabi niya, sana kami naman. So ayun, sa mga temporary foreign workers na patuloy na lumalaban at
naghahanap pa rin ng paraan na makapag-stay or else na mabigyan ng opportunity na makapag-work pa rin, ma-renew, mabigyan ng panibagong work permit, ma-approve ang application. So ipagdasal natin yan, guys. So sabi nga nila, kailangan talaga nating ipagdasal kung para talaga sa atin, hindi ibibigay ni Lord yan. So, 'di ba? So maraming salamat sa inyong panonood. Naway mag-comment lang po kayo para mag-update pa tayo sa next na mga vlog natin kasi medyo busy at saka minsan tinatamad lang sa pagbablog po. Dapat talaga ay updated tayo dito, no, kung anong mga nangyayari para makapagbigay rin tayo ng advice, makapagbigay rin tayo ng idea sa mga nangangarap at gustong makapunta dito. So laban lang, although maraming may umuwi, marami ring pumupunta dito, nakadepende rin kasi yan sa inyong work experience kung ano nga tawag ito, like sa amin kasi mga nabilong kami sa food industry, so syempre medyo marami na nakauwi at kami papauwi na rin siguro susunod. So, di ba? So, nakadepende sa inyong entry kung ano yung work experience nyo dyan sa Pilipinas or sa ibang bansa. And then, kung ano yung related na applyan nyo dito. So, mayroon naman mga iba't ibang pathway kasi yan, guys. Kasi, kung halimbawa, medyo full na yung food industry and then open naman sa ibang category, ibang pathway na like mga healthcare or iba pa. So ayun, may mga chances pa rin na kahit na wala ka dito, makapag-apply ka pa rin. Marami pa rin nabibigyan ng opportunity. So sa mga nangangarap na sabihin ay naghigpit na dito or nakadepende pa rin yan, guys, sa inyong qualification or sa inyong work experience at kung anong trabaho nyo dyan sa Pilipinas. So nakadepende pa rin yan. So marami pa rin nakakapunta. So sa ibang mga patapos ng contract para sa amin at lumalaban pa rin dito na naway mabigyan ng chance. So laban lang, praying, always pray na sana mabigyan tayo ng opportunity. Pero kung halimbawa wala na talaga, so syempre kailangan nating kailangan nating sumunod. Syempre kailangan nating sundin yung yung batas kasi yan 'di ba, no? Respect ba na sinasabi. So kailangan natin ganyan. So kung para talaga tayo dito or may opportunity pa, so ibibigay yan ni Lord sa atin. So maraming salamat sa panonood at magandang hapon dito at magandang umaga naman dyan sa Pilipinas, siguro mga dito 5 at dyan naman sa Pilipinas ay alas 6 ng umaga, so hindi pa nagta-transition yung oras, kaya advance pa kayo ng 13 oras. So dito pala, guys, sa Canada ay iba't iba ang time zone. So meron ditong 6 na time zone kasi sobrang lawak. Kahit nga sabihin mo dito ka from Quebec, transfer sa kabilang province like Alberta, eroplano yung sasakyan mo, pero pa rin, napaka layo pa rin, parang 4 hours ang flight. O, di ba? So ayan lang, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli nating pagkikita. So maraming salamat and thank you.